Ayon po kay Kuya Will, no? Basahin natin. Kung pwede kong i-check pag nanalo ako, aalamin ko yung mga batas. Mas mahirap yung gagawin mo, Kuya Will. Aalamin mo ang mga batas. Na ba't pa ako gagawa ng batas kung madami na palang batas na nagawa? Alam mo, ayan, putulin muna natin. Bilang sagot dyan sa katanungan mo, Kuya Will, bakit ka gagawa ng batas? Marami nang nagawa ng batas. Kasi tumatakbo kang senador. No? Ito lang po ang tanging tao. Ito lang po ang tanging kandidato na tumatakbo po siyang senador na hindi niya po alam na ang pangunahing layunin po ng ang pangunahing trabaho po ng senador ay gumawa ng batas. Parang, alam mo, Kuya Will, para kang construction worker na ayaw mong magtayo ng bahay. Para kang engineer na ayaw mo magplano ng tulay, ayaw mo magplano ng bahay. Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Para kang teacher na ayaw mong magturo. No? Nag-a-apply ka pa lang. Imaginein po ninyo. Ito pong gaano po kalakas ang loob nitong taong na to. Nag-a-apply pa lang po siya ng trabaho, pero tahasan niya ng sinasabi na pag nanalo siya, hindi siya gagawa ng trabaho niya. Anong uri po ng tao ang boboto dito? No? Ako po, gulong-gulo po ako rito sa tao na to. Halimbawa po, nag-apply ka na teacher. Halimbawa po, nag-apply kang teacher. Di po ba? Pwede mo ba sabihin sa principal na habang ini-interview ka, alam niyo po, nag-apply ako ng teacher pero ayoko po magturo. Bet nawala ako sa ano nangyari sa akin sa Facebook? Ay sa isang channel. Bakit ako nawala? Why? Naglaho ako. Ano nangyari? Ayun. O kaya nag-apply ka ng call center na ayaw mong tumawag sa telepono. Ayaw mo sagutin yung mga tawag sa telepono. Alam niyo po, kung ito po mananalo, no? Wala po kayong rito. Wala po kayong garantiya na ito ay maglilingkod. Ito ay magtatrabaho. Kasi ngayon pa lang sinasabi niya, pag ako nanalo, wala akong gagawing batas. Dahil marami nang nagawang batas. Mamaya po yung mga tanong. Kasi kung sasagutin ko yung mga tanong nyo, hindi po ako makakapag-simula. Okay. Pwede po ba? Mag-isip naman tayo. Ayan po, sa salita natin, basahin ko ulit. Kung pwede kong i-check pag nanalo ko, alamin ko yung mga batas na ba't pa ako gagawa ng batas kung madami na palang batas na nagawa. Magdadagdag na naman ako ng batas. Galit. Parang sa tono ni Willie Rebello, parang galit na siya. Ano yan? Magdadagdag na naman ako ng batas? Wala daw akong alam. Anong gusto nyo? Yung madaming alam tapos nanakawan kayo? Proud na proud po siya. Wala daw siyang alam. Anong gusto nyo? Sabi niya. Yung maraming alam pero nanakawan. Totoo po. Pwedeng hindi ka magnakaw. Totoo yun. No? Totoo naman yun. Pwedeng hindi ka magnakaw. Pero anong gagawin mo nga? Kahit ba hindi ka magnakaw, pwede bang sabihin ng teacher, ano ina-applyan mo? Teacher po. Hindi po ako magnanakaw. Pero hindi rin ako magtuturo. Ba't ka tatanggapin? Ito po, tahasan pong anong tawag dyan? Niluloko tayo, diretsuhan Nag-a-apply siya ng senador. Ang trabaho po ng senador, gumawa ng batas. Kung namimigay po ng ayuda yung senador,
Diyos ko, hindi po nila trabaho yan. Naintindihan po ninyo? Kung yung sinasabi po nito, kung sinasabi po nito ay maglilingkod siya o tutulong siya, hindi po trabaho ng senador yung tumulong. Actually, kaya po ginagawa yan ng mga senador para, alam mo naman yung mga tao, di ba? Ang mga tao po, siyempre gusto nila direkta nakakatulong ka eh. O, papalibing, pero hindi po yan ang trabaho, hindi po yan ang pangunahin eh. No? Hindi po yan ang pangunahin trabaho nyo. Bonus na lang yan. Gumagawa ka ng batas at the same time, nakakapagbigay ka ng mga tulong sa mga tao na ilalapit mo sila sa mga proper agency o mismo sa bulsa mo dahil mayaman ka, okay po yun. Pero sabihin mo na tutulong ka lang, mamimigay ng jacket, ha? Tapos hindi ka magnanakaw. Kahit ba hindi ka magnakaw eh. Hindi naman ang trabaho mo, wag magnakaw. Kami nga rin, hindi nagnanakaw eh. Aminado pa siya, galit pa eh. Wala daw akong alam. Anong gusto nyo? Yung maraming alam tapos nanakawan kayo? Dapat sa mga ganyan, tama Comelec, tama itong sinabi ni Amy Ricardo. Yung mga ganyan po yung pronouncement, pag ganyan po yung pronouncement, dapat nuisance candidate yan. Kasi hindi niya alam ang trabaho niya eh. Ano po i-expect niyong gagawin yan? Pag nanalo, sakit ng ulo na naman yan. O, punta na po tayo rito kay Marcos. Isa pa to. May karanasan na kasi tayo, Willie. May karanasan na kasi kami na yung mga tao tumatakbo, hindi nila alam paano, kung ano trabaho nila. Kapahamakan po ang naidudulot sa Pilipinas eh. Huwag ka na sanang dumagdag. Kung ako lang magpapasya, nuisance ka eh. Akalain mo, nag-a-apply ka pa lang ng trabaho, sabihin mo na hindi ko gagampanan yung trabaho ko. O, isa pa to. Sabi po ni Marcos, ang alyansa na hindi nanggugulo. Napaka-illogical mo naman. Kung ikaw ay manggugulo, ikaw nga presidente ng Pilipinas, alangan naman manggulo ka. Hindi po ba? Ang alyansa na hindi nanggugulo. Ang gusto po namin bilang presidente, alam niyo, bilib na bilib ka kay Pangulong Marcos, no? Bilib talaga ako eh. Halos lahat po ng kampanya, nariyan siya eh. Daig niya pa po, grabe. Daig niya pa yung campaign manager eh. Ang tanong, paano po yung trabaho niyo bilang Pangulo? Sa totoo lang po, ngayon lang po ako nakakita ng presidente ng Pilipinas na napaka-busy po sa midterm election. No? Usually po, ang presidente ng Pilipinas, tinataas lang yung kamay, dalawang meeting de avance lang yung ina-attenan niyan, di ba? Eto lang po nakakabilib tong presidente na to eh. Alam mo yung sinasariwa niya? Diyan kasi siya magaling eh. Si BBM po, magaling po mga kampanya. Pero pagkatapos po ng kampanya, tignan nyo po, mahihinuhan nyo po eh. Akala niya, ngayon pa lang siya tumatakbo. Basahin natin itong mga sinabi niya. Ang nais nilang gawin pag upo nila sa Senado ay hindi manggulo. Hindi gagawa ng mga problema. Kung hindi maghanap ng solusyon sa problema, magtatrabaho ng tapat, mapag-aaralan, masinsinan kung ano ang dapat gawin para sa ating mga kababayan. Alam po ninyo, midterm election, di ba?
ang pinagmamalaki sana ni BBM, sila yung magpapatuloy. Ha? Ang isang matinong Pangulo, eto na po, tayo sa gitna. Eto na yung mga nagawa natin sa ating first 3 years ng panunungkulan, sa ating unang kalahating termino. Gusto po nating maituloy yan. Kaya po iboto ninyo tong mga to. Tignan niyo po yung mga pronouncement. Hindi sila manggugulo. Bakit naman sila manggugulo? Puta, mga senador yan. Meron po bang senador na nanggugulo? Okay. Maghanap ng solusyon sa problema. Alam niyo po, masama pong sinasabi yan, no? 3 taon na kayo. Etong mga senador nyo pa lang ang maghanap ng solusyon sa problema. Hindi po ba? Nakikita nyo po ba? Mula po sa salita ni Pangulong Marcos, inaamin niya po na marami tayong problema. Halos wala tayong nalulutas. Kaya etong mga to, iboto nyo para malutas natin yung mga problema. Dahil hindi sila manggugulo, magagaling sila. Isang bagay lang po, ay 2 bagay po magaling si Marcos. Mangampanya, kita nyo naman, no? Halos lahat ng alyansa na rally, narin siya. Ang sipag. Sana sa pagiging presidente, ganyan ka rin kasipag. Kaya lang, ang sabi ni Amy, si Amy po to, hindi po kami nang huhula. Ang nagpapatakbo raw po ng Pilipinas ay hindi naman po kayo. Pinupo ko pa eh. Hindi naman po kayo, Mr. President. Ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay isang Romualdez. Huhulaan namin, ito ba ay nagsisimula sa Martin? At isang Araneta. Huhulaan namin, ito ba ay nagsisimula sa Lisa? Si Amy po yan. Wala kaming pakialam dyan. Ang sinasabi ko po, 3 taong ka na sa panunungkulan, paghanap pa rin ng solusyon sa problema. Alam niyo po si Pangulong Duterte, no? Hindi po nangangampanya. Nung panahon po ng midterm election, hindi po nangampanya si Pangulong Duterte. Pero 0 po yung kalaban. O, kayo po, Mr. President, kayo na nangangampanya. Delikado pa kayo. O, yung sa iglesia na lang, 8 ninominate ng iglesia, 5 doon kaalyado ni BP Sara. Napipinto po, ito po kung malas po pag hindi nanalo lahat ang Duterte. Pero tinitiyak po namin na majority po ng papasok na senador ngayon galing po sa Duterte.